Ito ang reading mo, Cancer, for the whole year, next year. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. Pasensya na sa aking boses at ako'y may ubo at sipon. Medyo nag-struggle pa ako. At the bottom of the deck, King of Pentacles. This is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, andun yung mga bagay na ginagawan mo ng paraan pagdating sa income, pinagsisikapan mo na mapalago yung karir mo, yung trabaho mo, yung business mo, yung pera mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na mayroon ditong parating na transformation na pagbabago sa buhay mo. May mga nakalatag na opportunity, option para sa'yo pero right now hindi ka makapag-decide kung ano yung pipiliin mo. Maraming pagsubok na dumating sa'yo, dumaan sa buhay mo. Marami ka ring natutunan doon na lesson at na-overcome mo yung mga pagsubok na yun. May tao na darating sa buhay mo na pwedeng mag-offer ng love or ipakita yung pagmamahal sa'yo. Some of you, ikaw yung magbibigay ng pagmamahal sa mga taong nananatili na nandyan palagi sa tabi mo. Kinokontrol mo yung nararamdaman mo, yung isipan mo, yung feelings mo. You want to lead your path in the right way, yung matupad yung mga pangarap mo. May mga bagay ka dito na gustong sabihin, ipaliwanag, i-communicate, at alam mo na kung ano yung sa tingin mo tama para sa'yo. Merong darating dito na gustong-gusto mo, ibibigay sa'yo, at hinihintay mo na na matagal to. You manifest a lot of changes sa buhay mo. Some of you pwedeng may travel na darating. Nakikita ako na you want to move on. Kalimutan yung mga nangyari sa buhay, sa nakaraan. At unti-unti ka na rin nag-heal. Some of you, you want to go somewhere, lumipat ng lugar, or may gusto kang puntahan. May success, victory na parating para sa'yo. Some of you, pwedeng unti-unti kang nakikilala sa field na tinatahak mo or nagtatagumpay. You're keeping something here. Some of you, mayroong mga desisyon ka na kailangang harapin at pag-isipan ng maigi. Andun yung meron ka dito na crossroad na pagdadaanan. You need to open your eyes dun sa mga pagsubok na darating para sa'yo para makita mo kung ano yung path na gusto mong tahakin or mga desisyon na tama para sa'yo. Clarify natin ang death. King of Wands and Three of Cups. Nakikita ko dito na andun yung passion mo. And also this person. Gusto niyang makipag-usap. Gusto niyang baguhin yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Some of you, magkakaroon ng transformation dito dun sa passion na inuumpisahan mo or meron ngayon sa'yo.
magkakaroon ng celebration doon at something here na magkakaroon ng reconciliation also and the union. Magkikita, mag-aayos. Kasi may mga bagay ka dito na gusto mong baguhin. Very fiery yung passion na to. Clarify natin ng Seven of Cups. Six of Wands and Six of Pentacles. Nakita ko yung mapipili mo na opportunity is magsasucess ka doon. Pwedeng magdala yun sa'yo ng blessing. Clarify natin ang The Chariot. Four of Swords and Page of Cups. Andun yung niisip mo muna na ngayon na ibigay yung pagmamahal sa sarili mo. Kasi yun yung mahalaga sa'yo sa ngayon. At napag-isa, pag-isipan, magdasal at mag-relax. Marami kang na-experience na hirap, pagsubok at alam mo na mahalaga ngayon na magkaroon ng self-love. Clarify natin ng Knight of Cups. The Hermit and Eight of Pentacles. Andun yung hard work and also may mga na aalala ka sa nakaraan na very memorable or something na connected sa puso mo at hindi mo makalimutan yun. Clarify natin ang The Emperor. The Lovers and Knight of Wands. Nine of Wands. Nakikita ko na marami kang natutunan. Kahit ilang beses kang nasaktan, nadapa, babangon ka pa rin. Doon yung pagmamahal. Pwedeng pagmamahal sa sarili o pagmamahal sa isang tao. Pero natuto ka na bakuran yung puso mo at i-control yung nararamdaman mo. Clarify natin ang Queen of Swords. Two of Cups and Six of Cups. Yung past person mo, gustong bumalik sa buhay mo. And nakikita ko dito na nandun yung pagmamahal. Pwedeng magkakaroon ng proposal or engagement. Pero may mga gusto ka dito na itama i-communicate, linawin. Clarify natin ang Nine of Cups or either yung past person mo may mga gustong sabihin. King of Pentacles and Queen of Wands. Nakikita ko na very passionate itong tao na to. Itong tao naman na to is andun yung very educated and also may pera. Yung tao na to may pinag-aralan, pwedeng mayaman, pwedeng may business or something here na financial na stable siya. Kumbaga maganda yung trabaho, ganun. And nakikita ko na meron darating dito sa'yo na pwedeng ibigay sa'yo na gustong-gusto mo. Kasi ibibigay sa'yo, marireceive mo. Either siya yung gagamitin, siya yung magbibigay sa'yo nung bagay na ikakasaya mo. Clarify natin the World. The Empress and Three of Wands. Nakikita ko na may hinihintay ka dito or may desisyon kang gagawin para sa sarili mo. Na mabago kung ano yung mga bagay na alam mong mahalaga para sa iyo, na maibigay yun sa sarili mo. May mga pangarap ka dito na gusto mong ma-achieve at pwedeng something na importante sa iyo na makuha mo yung goal mo. Clarify natin ang Six of
Swords, Justice and Knight of Pentacles. Nakikita ko dito yung justice na gusto mong makuha. And may mga bagay ka dito na pinagkakabisihan na mas gusto mong bigyan ng panahon, pagtuunan ng oras mo. Clarify natin ang Six of Wands, Four of Wands, and King of Cups. Nagkakaroon ng celebration. Andun yung pagmamahal na gustong ipakita ng tao towards you. At gagawin niya lahat ng makakaya niya para ma-achieve niya or makuha niya yung gusto niya. Pwede magkakaroon ng, may connected siya sa marriage or engagement. Clarify natin the Moon. The Chariot and King of Wands. Itong tao na to, marami siyang natutunan dun sa mga nangyari sa nakaraan or sa past. And tinatago niya lang sa sarili niya. May mga desisyon siya kailangan dito na gawin. Either you or yung past person mo. Clarify natin ang Two of Swords, Five of Cups, and Ten of Wands. Andun yung may mga binabalikan kang alaala na pinanghinayangan mo kasi marami kang na-invest doon. Maraming nangyari sa buhay mo na masaya doon. Pero kailangan mo nang gawin kung ano yung sa tingin mo na tama, nakalimutan or iwanan na yung mga hindi maganda doon at ipagpatuloy yung buhay. Marami ka mang pinagdaanan sa buhay, na overcome mo naman yun. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Cleanse and detoxify. With great love and respect, we ask you to detoxify your precious and sensitive body. At your request, we will help you to develop life-affirming ways to deal with stress as well as ease any sorrow at shedding your old ways. Give your cares, worries, and concerns to us and feel the beautiful grace of your newly purified body. Ang mensahe ng iyong gabay na ang Diyos Ama lagi lang nandyan sa tabi mo para tulungan ka, gabayan ka. Kung ano yung mga bagay na kailangan mong i-release, yung mga negative thoughts, patterns, or mga something na mabigat sa dibdib mo na kailangan ng alisin. Pwede mo na yun na magawa na kalimutan at alisin mo na yun sa sarili mo, sa isipan mo, sa feelings mo para maramdaman mo na andun yung Diyos Ama palagi sa'yo na gumagabay at palitan mo ng positibo na pananaw yung mga negative na yun para maging masaya ka at dumating yung blessing para sa'yo na mas madali. Kasi kapag maganda yung connection mo kay God, mas maganda rin yung pasok sa'yo ng na-attract mong blessing. Basta palagi ka lang magdasal, kumanek kay God para makamit mo yung tagumpay na gusto mo at ma-achieve mo yung goal na gusto mo sa buhay. At itong yung reading, Cancer, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.